showbiz fanatics, Mr. Isko Moreno, abay narito na ang kanyang hidden agenda kung bakit naman pala hindi nagkokomento patungkol sa kaso simula po ng January 6, 2024, hindi na lang sa TV5 napapanood ng EAT or Eat Bulaga dahil napapanood na rin ang non-time show talk show na ito ni Tito Vic and Zoe at ng Legit Lover Card sa RPN9 at CNN. Inulan ng congratulatory remarks and TVJ at ang Legit Lover Cards dahil sa magandang balitang ito. Good news at another blessing daw ito sa TVJ at sa Eat Bulaga. Ito raw ang comeback na hindi nila inaasahan. After 34 years, magbabalik ang TVJ sa una nilang tahanan dating dahil sa RPN9 unang umere ang Eat Bulaga noong July 30, 1979. Siguradong tuwang-tuwa nito ang TVJ na nagbalik na sila sa unang network kung saan nagsimula ang Eat Bulaga. Pero kung ang lahat ay nagko-congratulatory dito po sa TVJ, ang lahat ay masaya para po sa tagumpay na ito ng Eat Bulaga, pero hindi po ang Tape Incorporated o isa sa mga pro tape. Dahil nagpost na naman ito na sabi po niya doon, Eat Bulaga, bigong makakuha ng mataas na rating kahit nakipagsanib pwersa sa CNN at RPN. Parang sinasabi nila na kahit daw nagkaroon ng collaboration between CNN, RPN9, tsaka po ng TV5, ay bigo pa rin, pero wala naman silang mailabas na resibo na talagang sila po yung mas mataas na rating. At the same time, sinabi pa nito doon po sa kanyang napakahaba lengthy post niya sa Facebook page na parang nilangaw daw di umano ang CNN sa kanila pong unang araw ng paglabas noong January 6, Saturday ng Eat Bulaga doon po sa nasabing network. Ngayon, eto po ang tanong ko. First day pa lang po yun, hinuhusgahan niya na. Samantalang sila na 7 buwan na umere, pero hanggang ngayon, same people, same numbers pa rin ang nakikita natin doon po na sumusuporta sa kanila, especially sa online. Hindi ko po alam kung ano pong pinaguhugutan nitong si Procnoy, kung bakit ganito po yung mga nilalabas niyang mga updates po doon sa Facebook page niya. At di ko rin din alam kung magkano ba talaga ang binayad sa kanya ng tape para po todo-todo niyang itaas, Kahit alam niyang mali na yung kanyang mga sinasabi, still, ganun pa din po yung kanyang mga propaganda para po talagang ipakita na sila daw ang number one. So, kayo na po ang humusga patungkol dyan. At ngayon pag-usapan natin itong si Mr. Isko Moreno kasi matapos po na manalo sa kaso ito pong TVJ patungkol po sa issue ng trademark at sa copyright infringement case, meron po mga media na nag-text at kumontak dito po kay Paulo Contis at kay Mr. Isko Moreno. Ayon po sa isang news online, ay kinulit daw di umano nila ang host sa tahanang pinakamasaya na dating Eat Bulaga pagkatapos ng live show noong January 6, 2023. Sabi niya, na-imagine daw niya sa studio sa APT Entertainment kung gaano sila kangarag sa biglang pagbabago ng titulo ng kanilang programa. Hindi na nila pwedeng gamitin ng Eat Bulaga at kaagad-agad ay kailangan nilang mag-isip ng ipapalit na titulo sa noontime show na napapanood sa GMA7. At dahil po dito, ay agara naman po na nag-send ng message, ito pong isa sa mga media insiders dito po kay Paulo Contis at agad naman itong sumagot patungkol sa issue. Pero ang pinagtataka ng lahat, itong si Isko Moreno po, ang dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno, ay tinanong patungkol sa issue pero hindi po siya nagsalita. Samantalang ng mga nauna, na hindi pa po natin alam na tatakbo pala itong si dating mayor ng Maynila bilang isang senador. Kung saan sabi po ng isa sa mga pro tape na umakyat daw sa ikatlong pwesto sa senatorial survey.
Pero hanggang sa ngayon naman, hinahanap ko po yung any resibo na makapagsasabi talaga na tatakbo siya bilang isang senador this coming elections. Wala naman po ako makita. Ang nakikita ko lang po is yung kanyang kandidatura last 2022 if I'm not mistaken, ano, nung tumakbo siya bilang presidente pero hindi siya nanalo. Kaya naman pala sobrang tahimik itong si Mr. Isko Moreno dahil may hidden agenda. Kailangan niya po kasing magpabango sa publiko dahil tatakbo siya bilang isa sa mga government official. Alam na natin yung mga takbo ng isip nila, no? Kaya pala dati kuda siya ng kuda patungkol dyan sa bagay na ngayon bait-baitan na siya.